Research paper RRL starter pack. Kung first time mo gagawa ng RRL, then keep watching this video. Nga ba yung RRL? Sa madaling salita, humahanap tayo ng existing knowledge about doon sa research topic natin para malaman natin kung ano na nga ba yung ganap. Para mas maintindihan din natin saan yung pinanggagalingan ng research natin at para magbigyan natin ng solusyon yung mga kulang sa existing knowledge ng literatures. Ngayon, sa RRL, hindi lang isa yung kakailanganin nyo na literature. Marami yan. Una, lagi yung tatandahan, you have to cite reliable literature. Huwag kayong kukuha sa Wikipedia. Mas maganda kung peer-reviewed journal. Dito niya sila mahanap na libre. Yung pagpili ng literature, hindi lang yan basta-basta. Kailangan relevant siya dun sa research mo. Pwede ka mag-focus sa keywords or sa key concepts ng study mo. At yung mga yun na yung gagamitin mo sa search bar ng mga ito para makahanap ka ng related literature. Ang challenge din pala, kailangan recent yung article nakapublish in the last 4 to 5 years. Sa amin ganun, pero tanungin mo na lang yung research advisor mo para sure. Lastly, may tip ako para mas mapadali yung paghahanap nyo ng literature. Pag nakahanap na kayo ng literature, pumunta kayo sa RRL din nila at tignan nyo kung ano yung mga sinite nila. Most of the times, applicable din yun sa study mo. Ngayon, paano na natin isusulat yung RRL? Una, syempre, kailangan mo i-organize. Yung mga sinasabi kong key concepts and keyword, pwede nyo yung gawing subheadings ng RRL nyo. Di ba kung wari RRL, no? Subheading, paragraph, subheading, paragraph. Para lang mas maayos yung flow. Tapos normally, ganun talaga format ng RRL. Pero of course, no specific format naman. Depende din sa school. Yung ginamit kong pag-aayos sa RRL ng research ko ay general to specific format. And lastly, do not plagiarize. Huwag kayo magpa-plagiarize. In words, mag-paraphrase kayo, mag-cite kayo. Ayun lang, follow from our school tips and advice.